Good morning mga ka-farmers. Magandang umaga po sa ating lahat. So nandito po tayo ngayon sa nagha-harvest ng palm oil. So nanonood po tayo at tinitignan po natin yung mga bunga. So tara, silipin natin yung kanilang proseso ng pag-harvest at tignan natin yung mga palm oil nila. So tara mga ka-farmers. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafia Mapita, Bangsa Moro. Dito tayo ngayon sa kabilang farm. Tingin tayo ng nag-harvest. Sobrang laki. Oh, gatan. Pinakakiri na yun eh. Tingin tangan. Ay, 20 güey. Ay, 20. 30 ko na yun. Ay, kasuhan. Sobrang laki. Mga 1 tons po ito. Ayan o. Sobrang bigat. Masaran ka ay. Lapot na kaya tama mo ha. Ayan o. Ngayon, tingin nga kawati na. Ha. Ropo. 30. Ano? Ayun. 30 to 20. 27. Minimum mo. Pinakamababa siya na 15 kilos. Oh. 10. Minimum mo 10 to 15 kilos po yung pinakamagaan dito. Ayan o. So ito yung advantage ng pagtatanim ng wide space yung ginagamit natin. So itong palm oil na ito, nasa 10 by 10 po ito. Nasa 10 by 10 po yung spacing. Kasi dito rin po tayo kumuha ng guide before tayo magtanim ng ating palm oil dito. So yun. Laki oh. Mostly nasa 20 to 30 kilos po yung sizes ng kanilang bunga. Sa harvest naman, manual harvesting yung ginagamit nila. Sungkit or yung karet yung ginagamit nila. So kung ganito kataas, hindi na po siya pwedeng gamitan ng bara. So ito na lang yung ginagamit nila. So, sabi nila isang kubota nag-average ng almost lampas 1 tonelada. So madalas nakukuha nila dito nasa 8 hectares po ito. Madalas nag-average sila ng lampas 10 tons. No? Ayan o. Okay, lapitan natin. So ayan, ang advantage mo ng palm oil, magandang investment po ito dahil compare po sa niyog, no, medyo mahirap po siyang alagaan, medyo mahirap po siyang kumbaga i-compare natin sa niyog. Medyo lamang po ito kasi mabigat po yung isang bunga niya. So yung niyog marami pang proseso yung ginagawa. Minsan nauubos din yung kita sa labor. Compare dito ito. Oh. Ayan. Mabigat po yan, nasa 30 kilos. Dito tayo sa nag-harvest. Nga, nakapira ako nang ba yun? Babs? Nakapia. Dapat masapuha ko niya.
Bang, dapat masapula ko niya bang. Naka 10 years. Ah, papa. Nakapila ako na mapa. Naka 9 years. Mga lain niya mako. Ilaw ba? Nasa 9 years. 9 years na po ito. Nga ni advantage niya sa para pa mo. Dam lang kawan sama na maka ko na ba mi ka tubo bo. Dam ko tabo na kray mo na dap. Oh, gatan. Niya, man tin bisa. So ayan. Kuan tayo, interviewin natin si Papa. Dahil ito yung dito sa amin na lugar, itong family nila yung pinakaunang nagtatanim nito. Pa-interview ko sa ka. Magambo. So ano yung advantage nito or ano yung abante nito sa ibang crops or tanim? Kaya ng niyog, tubo or ano man dyan. Kaning kuan kaning pamuel. Ang advance ni sa pag kuan kanang pagbunga na 25 days magalabis na puga. 25 days. Na tubo. Ulat pagka isa ka Magulat tuig. pa sa katuig. Oo. O sa katuig sa 25 days. Mas kuan ang pamuel. Palmoil. Oh. Pareha sa lubi or niyog, no? Ang Ang mas niyog? kuan sa lubi ka kanang lubi. Dua ka bulan 3 months. Oo. 3 months ang lubi 3 months. bago arbison. Kani 25 days. Okay. Pwede sa arbison. Pwede na. kuan. Okay. Pero ang problema ni kadi mabunuan sa Mayo. Di siya magbungog Mayo. Sa Kaya makakaon gud siya makakaon maayo. Oo. So kung sa pagabono, tagpila ka bulan ta magabono ani. So isa ka tuig kapila ta magabono. Kaning kibabo. Sa kuan sa doon sa Rotation sa abono. napag-aralan mi doon sa kuan sa isulan. Sulan. Na ano mong kabulan pag kaysa ka magkaabono kung magwapo ang kuan yuta. Bali ikaduha sa isa ka tuig. Mm. Ikaduha sa isa ka tuig. Mm. So ayan mga ka-farmers. So narinig natin 2 beses po sa isang taon. Mostly yun yung kanilang ginagawa dito. No? Kaya naman ganun kalalaki yung mga bunga ng palm oil dito. So sa planting distance din kailangan din tutukan kasi kung masyadong dikit-dikit paglaki nila mahirapan sila. Di pwede nga Dikit-dikit dili siya pwede. Kailangan may distansya nga di maabot ang Mga palwa. tao na palwan niya sa bunga. Mm. Kailangan mga mag-anak magkuan siya na mag-abot na gamay na. Ah. Maybe man kuan ni. Maybe Maybe ang 9x9. riwaran sa kuan. Maybe. Okay. Okay, so yun. 9x9 to 10x10 yung advice ng PCE. No? So compare sa ibang tanim, mas advantage po to siya. Nasa minsan 15 days, no? Papa, 15 days. Mag-harvest ka na. Yung iba, abutan ka pa ng 1 taon para maka-harvest. So kaya yun, palagi ko itong nakikita, dumadaan sila nag-harvest. Sabi ko yung sa akin na tanim, parang ang tagal. So yun, napag-isipan natin na magtanim tayo. I hope na meron tayong natutunan sa mga vlogs natin ngayon, sa vlogs natin ngayon. So hopefully mag-success yung mga farmers natin. No, so meron kayong mga tanong about palm oil, just comment down below. Kasi ako, hindi pa tayo masyadong expert dito, no? So, any advices na pwede nating i-apply dito sa mga palm oil ay malugod po naming tinatanggap. So, ayun mga ka-farmers, ang pinaka-importante sa pagpa-farm, kung ano yung fashion mo, kung ano yung pinakahilig mo, no? Dapat focus ka lang doon, no?
So hopefully maging successful po yung lahat ng mga farmers. Ayun, so sa mga gustong magtanim ng palm oil, comment down below kung meron kayong gustong pag-usapan about palm planting. So pari-pareho lang po tayo dahil ako po ay nagsisimula pa lamang. So ayan po yung aking mga tanim. So hanggang dito na lang mga ka-farmers. Magandang umaga po sa ating lahat.